Mga kapuso, mag-atukat tayo na habang mababang presyo ng ilang gulay. Live mula sa Marikina City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, ano-anong gulay ang mura? Igan, good news nga para sa ating mga gulay lovers. Bumaba na po ang presyo ng gulay dito sa Marikina Public Market tulad na lang ng carrots, broccoli at Baguio beans. Sa karinderya ni Aling Loretta, chop suey ang isa sa mga putahing ihahanda niya ngayong araw. Bumaba na raw kasi ang presyo ng gulay Baguio kung ikukumpara nung December. Kaya pwede na raw ulit magdagdag ng gulay sa kanilang menu. Medyo marami na yung bigay namin compare dati kasi nga mahal dati. Yung dati namin serving medyo marami na ngayon. Ang 1 kilo ng kamatis mula 240 hanggang 400 pesos mabibili na ng 70 pesos ngayon. 40 hanggang 50 pesos na lang ang presyo ng Baguio beans at 120 hanggang 180 pesos naman para sa broccoli. Bumaba na rin ang presyo ng kada kilo ng sayote na nasa 30 pesos na. Pati na rin ang carrots na 90 hanggang 100 pesos na lang. Nagbabari naman daw ang presyo ng ilang gulay Tagalog pero Mataas pa rin yung Tagalog kaysa Baguio. tulad na lang ng talong at ampalaya na bahagyang bumaba ang presyo sa 120 hanggang 130 pesos ngayon kumpara sa 150 to 200 pesos na presyo nito noong December. Pero bumaba man ang presyo ng ilang gulay sa palengke, umaaray pa rin ang ilang mamimili dahil hindi pa rin daw nila kinakaya ang taas ng presyo ng iba pang bilihin. Wala na akong mabili sa 500. Tingnan nyo, nagtsatsaga na lang tayo sa ganito. Hindi pa rin, kamatis lang ang bumaba. Tsaka kahit bumaba yan, sa araw-araw, mahal ang bilhin. Wala nang halagang 1,000. Igan, ilang tipid tips mula sa mga ilang mamimili na nakausap natin. Una, tansyahin kung gaano karami ba ang gulay na kakailanganin nyo kada araw. At pangalawa, iayon ang inyong ulam of the day sa mga gulay na mababa lang ang presyo. Yan ang unang balita mula rito sa Marikina. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.